Isang madilim na Biyernes ang bumalot sa Jerusalem. Mabibigat na ulap ang unti-unting nagtipon sa ibabaw ng Golgota. Sa paanan ng 3 krus, abala ang isang Romanong sundalo sa trabaho niya, ang magbitay. At ng araw na yun ang nakapako sa gitna niya ay si Jesus mula sa Nazaret. At malinaw ang utos sa kanya, siguraduhing mamatay ang lalaking ito. At ginawa niya iyon ng walang pag-aalinlangan. Pagsapit ng 6th hour, parang biglang nawala ang araw. Madilim ang buong lugar hanggang sa 9th hour. At sa oras na iyon sumigaw si Jesus ng buong lakas, my God, why have you forsaken me?" Pagkatapos ng sigaw na iyon, huminga siya ng malalim. At doon nagwakas ang kanyang buhay. Sa sandaling iyon napunit ang malaking kurtina sa templo. Mula itaas pababa, parang mismong langit ang humahati nito. At ang Romanong sundalo na nakaharap sa kanya, ang sundalong tagapagbitay mismo, ay nagulat at sinabing tunay ngang anak ng Diyos ang taong ito. Sa araw na yon nabasag ang mundo ng isang mandirigma. Ang taong pumatay ay naging saksi ng isang himala. Ang kamay na tumusok sa tagiliran ni Jesus ay siya ring unang hentil na umamin na si Jesus nga ang anak ng Diyos. Dahil dito, iniwan niya ang mataas na posisyon niya sa pinakmakapangyarihang imperyo sa mundo. Iniwan niya ang ranggo, ang kapangyarihan at ang buhay na puno ng dahas. At sumama siya sa mga tagasunod ni Jesus. Naglakbay sa malalayong lupain, ipinangaral ang ebanghelyo na siya mismo ang nakasaksi. Ngunit ang katapusan niya, naging bahagi ng kasaysayan ng simbahan at hanggang ngayon kilala siya sa pangalang Longinus. Ang tanong ngayon ay sino ba si Longinus bago ang araw na iyon? Bago ang kamatayan ni Jesus, si Longinus ay isang Roman centurion. Roman centurion ang tawag sa opisyal ng Roman army na namumuno sa mahigit 100 sundalo. Sila ang elite ng hukbo, kilala sa tapang, disiplina at kakayahang mamuno sa gitna ng gulo at digmaan. Ang buhay ni Longinus noon ay umiikot sa lakas, karahasan. Walang tanong-tanong na pagsunod sa utos ng Rome. Para maging centurion, hindi sapat ang muscles. Kailangan matalas ang isip, magaling sa diskarte at handang maging ruthless kung kinakailangan. At ganoon si Longinus. Tumanda siyang sanay sa sigaw ng sundalo, sa dugo ng kaaway, at sa lamig ng tungkuling walang emosyon. Hanggang dumating ang araw na yon. Ang araw na nagbago ng lahat. Hindi pagising ang buong lungsod nang kumalat ang bulong-bulungan. May inaaresto raw na kilalang guro. May tawag silang inuulit-ulit sa madilim na kalsada, Jesus of Nazareth. Nahuli siya kagabi sa Gethsemane. Isang hardin sa paanan ng bundok kung saan siya ipinagkanulo ng sarili niyang alagad. Ang Gethsemane ay lugar kung saan madalas manalangin si Jesus kasama ang kanyang mga disipulo. Ang nagbenta sa kanya, si Judas Iscariot, kapwa-disipulo, kapalit ng 30 piraso ng pilak. Maliit na halaga kumpara sa bigat ng pagtataksil. Dinala si Hesukristo sa Sanhedrin. Ang Sanhedrin naman ay ang konseho ng mga religious leaders noon na may kapangyarihang maglitis sa mga kaso ng relihiyon. Doon siya sinampal, dinuraan, nilapastangan, at pagkatapos ay sinabing siya raw ay nagblasphemy dahil inamin niyang siya ang anak ng Diyos. Pero may isang problema, hindi sila pwedeng magpataw ng kamatayan. Wala silang kapangyarihan para pumatay. Upang maipatay si Jesus, kailangan muna nilang humingi ng pahintulot sa Rome. Kaya pagsikat pa lang ng araw, dinala nila siya sa harap ni Pontius Pilate. Si Pontius Pilate, ang Roman governor ng Judea, ang pinakmataas na opisyal ng Rome sa lugar. Nakaupo si Pilate sa kanyang judgment seat at habang tinitingnan niya si Jesus, nagtanong siya, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" Tahimik pero matatag ang sagot ni Jesus, "Ikaw ang nagsabi niyan." Nagpatuloy ang mga punong pari at matatanda sa pagbato ng paratang pero nanatiling tahimik si Jesus. Walang paliwanag, walang pagdepensa, walang reklamo. Nalito si Pilate. Sanay siyang makita ang mga kriminal na umiiyak, nagmamakaawa o nagsisinungaling para mabuhay. Pero ang lalaking ito, tahimik, kalmado, parang hindi takot sa kamatayan. Habang nakatingin si Pilate, biglang may mensaherong tumakbo papalapit sa kanya. May dala itong mensahe mula sa asawa ni Pilate na may nakasaad na, "Wala kang dapat gawin sa taong iyan, inosente siya, nagdurusa ako ngayon dahil sa panaginip tungkol sa kanya." Nabalisa si Pilate. Ramdam niya na may nangyayaring mas malaki kaysa kanya at wala siyang kapangyarihang pigilan ito. Tuwing Passover kasi may tradisyon pwedeng magpalaya ng isang bilanggo. Nakita ito ni Pilate bilang daan para mailigtas si Jesus. Kaya tinanong niya ang mga tao, "Sino ang gusto ninyong palayain, si Jesus ba? O si Barabas, isang kilalang kriminal at mamamatay tao?" Pero ginalaw ng mga religious leaders ang tao.
at sabay-sabay nilang isinugod ang galit, palayain si Barabas. Tinaas ni Pilate ang kamay at muling nagtanong, kung ganoon, ano ang gagawin ko kay Jesus? At sabay-sabay na bumaha ang sigaw. Ipako siya sa krus. Nabagabag si Pilate. Muling nagtanong, bakit? Ano bang kasalanan niya? Pero mas malakas pa ang tugon. Ipako siya. Ipako siya sa krus. Doon nakita ni Pilate na wala na siyang laban. Sumusulong na ang galit ng tao. At siya ay magmumukhang rebelde sa Rome kung lalaban pa. Kumuha siya ng palanggana, binuhusan ng tubig ang mga kamay. At sinabi, wala akong kasalanan sa dugo ng taong ito. Kayo ang may kagagawan nito. Pinalaya niya si Barabas at ibinigay niya si Jesus para ipako sa krus. Dinala ng mga sundalo si Jesus sa loob ng praetorium. Ang praetorium ay ang headquarters ng Roman soldiers kung saan ginagawa ang pagpaparusa at interogasyon. Nakatayo si Longinus, ang centurion sa pintuan gaya ng dati. Sanay na siyang makakita ng pagdurusa, sanay sa mga sigaw, sa dugo at sa mga pakiusap. Maraming beses na siyang nakakita ng namamatay. Pero sa araw na ito, may kakaiba. Ang bilanggong ito, si Jesus. Hindi lumalaban, hindi sumisigaw, hindi nagmumura, hindi nagmamakaawa. At bawat latay ay parang tinatanggap niya ng buong puso. Parang alam niya na kailangan itong mangyari. At mas lalong naaliw ang mga sundalo. Pero hindi sa mabuting paraan. Tinanggal nila ang damit ni Jesus. Ginawan siya ng kahihiyan. At sinimulan ang pinakmalupit na bahagi. Habang mahigpit nilang itinali si Jesus sa isang haligi, agad nagsimula ang matinding paghampas. Paulit-ulit na dumadagundong ang latigo sa kanyang likod. Pumuputok ang balat sa bawat tama. Ngunit kahit ganoon, wala ni isang sigaw ang lumabas sa kanyang bibig. Si Longinus, ang Roman centurion, ang opisyal na namumuno sa mahigit 100 sundalo, ay nakatayo sa tabi. Nakahalukip-kip, sanay sa dugo at sanay sa kamatayan. Pero ngayong araw may kakaibang gumagalaw sa loob niya. Hindi dahil sa karahasan, sanay siya roon, kundi dahil sa dignidad ng taong pinapahirapan nila. Habang nagbibiro ang ibang sundalo, tinakpan nila si Jesus ng kulay ube na balabal. Binali nila ang mga sanga at ginawang koronang tinik sa kamarahas na itinuldok sa kanyang ulo. Umagos ang dugo sa kanyang muka, ngunit nanatiling payapa at malinaw ang kanyang paningin. Parang may alam siyang hindi nila nauunawaan. Nilagyan nila ng patpat sa kamay niya, kunwari ay setro ng hari. Lumuluhod pa sila sa harap niya habang nagtatawanan, sumisigaw ng may pangungutya, mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Pero si Longinus, na dati palaging nakikisabay sa kalupitan, ngayon ay tahimik lang na nakamasid. May hindi maipaliwanag na bigat ang bumabagsak sa kanyang dibdib. Pinagpapalo nila si Jesus sa ulo gamit ang patpat, sinampal, dinuraan, tinulak. At nang nagsawa rin sila, hinila nila pabalik ang balabal, binalik ang damit ni Jesus at inihanda siya para dalhin sa krus. Pero si Longinus, hindi na siya makahiwalay ng tingin. May gumigising sa loob niyang matagal nang natutulog. Hindi niya alam kung bakit hindi lumalaban ng taong ito. Hindi niya maunawaan kung bakit sa gitna ng kahihiyan at sakit, wala siyang nakikitang galit sa kanyang muka. Ang tanging naroon ay isang malalim at hindi mabilang na habag. At sa gitna ng ingay at halakhak may isang tanong na unti-unting kumakain sa isip niya. Sino ba talaga ang taong ito? Hindi niya pa alam ang sagot, pero malapit na. Dahil sa araw na yon, magiging saksi si Longinus sa pinakadakilang pagpapakita ng pag-ibig na nakita ng mundo. Isang sandaling magbabago ng takbo ng kanyang buong buhay. Nang ihatid ng mga sundalo si Jesus palabas ng praetorium, ang opisyal na hukuman ng mga Roman, ibinuhat nila sa kanyang balikat ang isang magaspang at mabigat na krus, batik na ng dugo at kasaysayan ng mga kriminal na nauna roon. Doon nagsimula ang mabagal, masakit na paglakad papunta sa Golgotha, ang tinatawag na burol ng mga bungo, lugar kung saan dinadala ang mga nais ng Rome na burahin sa mundo. Si Longinus bilang opisyal ang nasa unahan. Siya ang nagbubukas ng daan sa gitna ng nag-uumapaw na tao. Sigawan, mura at pandidiri ang sumalubong kay Jesus. May mga dumura, may mga naghagis ng salita na parang sibat, pero may ilan ding tahimik na umiiyak habang pinapanood siya. Sa gitna ng karamihan, isang ina ang pilit sumusunod, si Maria. Hindi na niya mahanap ang kanyang anak sa siksikan, kaya lumapit siya kay Juan, ang alagad. Juan, tulungan mo ako, dalhin mo ako sa anak ko. Sabay silang pumuwesto, pilit na binubuksan ang siksikan ng tao. Biglang itinulak ng isang sundalo si Jesus ng malakas. Ang katawan niyang halos mawalan ng lakas ay bumulagta sa matitigas na bato.
Ito ang unang beses na siya'y bumagsak, umagos ang impit na ungol mula sa mga tao. Nang bumagsak si Jesus, bumagsak din ang mabigat na krus sa kanyang likod. Tumayo ka! Sigaw ng mga sundalo kasabay ng hampas. Sa masakit na pag-angat, dahan-dahan siyang tumayo muli, nanginginig, nangingisay sa pagod, at muli siyang naglakad. Nang maabot ni na Maria at Juan si Jesus, sakto sa ikalawang pagbagsak niya, hindi na napigilan ni Maria ang sarili. Tumakbo siya palapit, lumuhod sa tabi ng anak niyang duguan at sugatan. Nanginginig ang kamay at nangingilid ang luha. Sa mahinang tinig, bumulong siya, "Nandito ako." Itinaas ni Jesus ang kanyang duguang muka at dahan-dahang sumagot, "Nakikita mo, ina, ginagawa kong bago ang lahat." Hindi iyon simpleng salita para magpalakas ng loob. Isa iyong buhay na propesya ng mangyayari sa susunod. Habang lalong bumibigat ang krus sa sugat ng kanyang likod, humina muli ang mga tuhod niya. At sa pangatlong pagkakataon, muling bumagsak si Jesus sa lupa. Hinampas ng mga sundalo si Jesus, pilit siyang pinatatayo, pero hindi na tumutugon ang mga tuhod niya. Wala nang lakas ang kanyang katawan. Mula sa malayo, nakamasid si Longinus. Sanay siyang makakita ng mga taong tuluyang gumuho. Pero ang nakikita niya ngayon ay kakaiba. Wasak ang katawan ni Jesus, pero hindi ang loob. May kung anong hindi mabasag sa kanya. Kaya lumapit si Longinus at sa mabigat na tinig ay hinila ang isang lalaki mula sa gilid ng daan. Isang karaniwang mamamayan na pauwi lang mula sa bukid. "Ikaw," utos niya, "buhatin mo ang krus na yan." Dahan-dahang tumayo si Jesus. Hinanap ng kanyang mga mata ang lalaki. Sa kabila ng hirap, may tingin siyang puno ng pasasalamat. Ang lalaking iyon ng si Simon of Cyrene. Isang hindi kilalang tao na biglang naging bahagi ng pinakahalagang sandali sa kasaysayan. Magkatuwang nilang dinala ang krus habang ang buong lungsod ay nakamasid sa tila isang death march. Ang mga babae sa gilid ng daan ay umiiyak ng hayagan. Hindi na alintana ang sinasabi ng iba. At sa kabila ng dugo at pagod, tumingin si Jesus sa kanila. "Mga anak ng Jerusalem, huwag ninyo akong iyakan. Ipagluksa ninyo ang mga sarili ninyo at ang mga anak ninyo." Narinig iyon ni Longinus at parang may kumalabit sa pinakailalim ng puso niya. Paano? Naisip niya. Paano naiisip ng taong malapit ng mamatay ang kapakanan ng iba? At sa wakas narating nila ang Golgotha, ang tuyong burol ng kamatayan kung saan tinatapos ng Rome ang mga buhay na gusto nitong burahin. Nakahanda na ang tatlong krus. Walang laban, walang mura, walang galaw ng galit. Inunat ni Jesus ang kanyang mga braso na parabang kusa niyang iniaalay ang sarili, parabang hindi sa pilitan ang nangyayari, kundi may malalim na dahilan. Isang sundalo ang humawak sa braso niya, isa pa ang nagtaas ng maso, at sa unang bagsak ng pako, umalingaw-ngaw ang tinig na naputol sa langit. Napayuko si Maria, nanginig ang buong katawan, napapikit si Juan. Ang mga nasa paligid ay napahinto, ang ilan ay napaiyak, ang iba na may nanatiling nanunuya. Si Longinus ay hindi natinag, hindi gumalaw, hindi nagsalita, ngunit sa loob-loob niya, gumuguho ang mga pader na matagal niyang itinayo. Nang maitayo ang mga krus, nakagitna si Jesus. Dalawang kriminal ang nasa magkabilang panig. Sa paghila ng mga sundalo, bumaon ang poste sa hukay at yumanig ang buong katawan ni Jesus mula sa tindi ng hampas. Sumigaw ang dalawang kriminal. Ang isa, galit na galit kay Jesus. "Hindi ba't ikaw ang Kristo? Iligtas mo sarili mo. Iligtas mo rin kami." Pero ang isa, kahit nanghihina, ay nagsalita ng may katapatan. "Wala ka bang takot sa Diyos? Pareho tayong hinatulan. Tayo, nararapat dito." Pero siya, wala siyang ginawang masama. Pagkatapos ay tumingin siya kay Jesus. "Jesus, alalahanin mo ako kapag nasa kaharian ka na." At isang pangakong umabot hanggang sa kawalang hanggan ang isinagot ni Jesus. "Ngayon, makakasama kita sa paraiso." Napatigil si Longinus. Sa dami ng pagbitay na nasaksihan niya, ni minsan ay hindi siya nakarinig ng ganitong salita mula sa taong pinapatay nila. Habang lumilipas ang oras, tila na nahimik ang mundo. Unti-unting humina ang liwanag hanggang sa tuluyang bumalot ang dilim sa buong lupain. Nakatayo si Longinus, hindi maialis ang tingin kay Jesus. At kahit nakapako, nagsalita pa rin si Jesus. Hindi para magreklamo, kundi para magpatawad. "Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa." Dumaan ang panginginig sa dibdib ni Longinus. Patawad, para kanino? Sa mga nanakit sa kanya, sa mga nagpakong ito, kasama siya. Sa malayo, umuugong ang kulog. Papalapit ang isang bagyo. Si Cayapas at ang mga pinunong relihiyoso, kontento na, umalis. Pero si Maria na natili roon yakap ni Juan, umiiyak,
habang ang bawat segundo ay parang kumakalas sa kanyang puso. Sa mahinang tinig muling nagsalita si Jesus, "Babae, narito ang anak mo." At kay Juan, "Narito ang iyong ina." Humina ang katawan ni Jesus, kumuyom ang kanyang paghinga, at bigla sa tinig na pumunit sa katahimikan sumigaw siya, Aking Diyos, bakit mo ako pinabayaan?" Ang ilan sa paligid ay nabulabog. Narinig mo, tumatawag siya kay Elias. Siguro hinihintay niya ang propeta para iligtas siya. Hindi nila alam na ang pinakamahalagang sandali ay papalapit na. May isang lalaking nakatayo sa tabi ng krus na agad tumakbo. Binasa niya ang isang espongha sa suka, isinuksok iyon sa dulo ng isang patpat at iniangat sa labi ni Jesus. Pero tinanggihan ito ni Jesus, hindi niya hinayaang kahit kaunting ginhawa ang pumigil sa sakripisyong kailangan niyang tapusin. Tumahimik ang paligid, isang katahimikang parang naghahanda ang langit. Itinaas ni Jesus ang kanyang paningin, alam niyang malapit na ang huling sandali. At sa lahat ng lakas na natitira sa kanya, sumigaw siya, "It is finished." Parang huminto ang paghinga ng kalangitan. Muling tumingala si Jesus at nagsabi, "Ama, sa mga kamay mo iniaalay ko ang aking espiritu." Yumuko ang kanyang ulo at namatay. At sa mismong sandaling iyon gumanti ang lupa. Umuga ang Jerusalem sa isang lindol na parang hinahati ang mundo. Nabiyak ang mga bato. Nagbukas ang ilang libingan. At ang belo sa templo, ang makapal na tabing na naghihiwalay sa banal at kabanal-banalan, napunit mula sa itaas pababa na para bang isang kamay mula sa langit ang humawak nito. Napatigil ang lahat. Ang mga taong kanina lamang ay nangungutya, ngayon ay nanginginig, pumapalo sa dibdib at paulit-ulit na sinasabi ang parehong bagay. Ano ang nagawa natin? At doon, sa gitna ng pagkabigla at pagyanig lumuhod si Longinus. Hindi niya na napigilan ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Sa tinig na nanginginig buong lakas niyang sinabi, "Tunay, ang taong ito ang anak ng Diyos." Ang senturyon na namuno sa pagbitay kay Jesus ang naging unang hentil na hayagang nagtapat na ang pinatay nila ay ang Mesiyas. Unti-unting nilamon ng katahimikan ang Golgota. Nakabitin ang katawan ni Jesus, wala nang hininga. Ang mga sundalo, nababalot ng takot sa nangyayari, nagsimulang umurong. Ang mga tao, litong-lito at takot nagsiuwian. Nalalapit ang Sabat at bawal ayon sa kanilang kaugalian na may mga bangkay pang nakasabit pagdating nito. Kaya't agad silang nagpunta kay Pilato, humihiling na baliin ang mga binti ng mga nakapako para pabilisin ang kanilang kamatayan. Inutusan si Longinus at ibinigay niya ang kautusan. Lumapit ang mga sundalo sa dalawang kriminal. Sa isang hampas ng mabigat na bakal binali nila ang mga buto ng kanilang mga binti. Ngunit si Jesus, alam ni Longinus na patay na siya. Gayunman kailangan niyang tiyakin ito, utos ng Rome, batas ng imperyo. Kaya't kinuha niya ang kanyang sibat, lumapit sa gitnang krus, at sa isang mabilis at matalim na pagtuon, sinaksak niya ang tagiliran ni Jesus. At mula roon biglang umaribong dugo at tubig. Nanatili si Juan sa tabi at kalaunan ay sumulat ng may buong panata. Ayon kay Juan, ang nakakita nito ang nagpapatotoo at totoo ang kanyang sinasabi. Tinitigan ni Longinus ang sugat pagkatapos ang kanyang sibat na may dalang dugo. At sa hindi niya namamalayan, natupad niya mismo ang hula. They will look upon him whom they have pierced. Dugo para tubusin, tubig para linisin. May ilang kwento mula sa sinaunang tradisyon. Malabo raw ang paningin ni Longinus. May sakit ang kanyang mga mata. Ngunit nang tumulo sa kanya ang dugo at tubig mula sa tagiliran ni Jesus, bigla raw luminaw ang kanyang paningin. Parang biglang nawala ang ulap sa kanyang mga mata. At doon mismo sa paanan ng krus, sa ilalim ng langit na umiiyak, doon lang niya tunay na naunawaan. Hindi siya pumatay ng rebelde. Hindi siya sumaksak ng kriminal. Ang pinatay nila ay ang anak ng Diyos. Muli siyang lumuhod, ngayon bilang isang taong naniniwala. Hindi na sinabi ng banal na kasulatan ang lahat ng sumunod. Ngunit ayon sa sinaunang kwento at mga tala ng simbahan, isang bagay ang malinaw. Pagkatapos ng araw na iyon, hindi na kayang bumalik ni Longinus sa dati. Hindi siya makakabalik sa kampo na parabang walang nangyari. Hindi niya kayang baliwalain ang dugo, ang sugat, ang tinig ni Jesus, ang lindol, ang liwanag at dilim, at higit sa lahat ang katotohanan na personal niyang nakita ang anak ng Diyos na namatay para pati siya ay iligtas. Sa ilang araw hindi siya dinalaw ng tulog. Paulit-ulit bumabalik sa isip ni Longinus ang larawan ni Jesus na nakapako sa krus, tahimik, duguan at nakabitin sa pagitan ng langit at lupa. Para itong apoy na hindi mamatay-matay kahit anong pilit niyang takpan.
Hindi na niya kayang sundin ang mga utos nang hindi nagtatanong sa sarili, tama pa ba ang pinaglilingkuran ko? Katotohanan ba? O isang bulag na imperyo? Pagkalipas ng ilang araw mula sa pagbitay, kumalat ang mga bulungan sa buong Jerusalem. May nagsasabing wala na raw ang katawan sa libingan. May mga nagkukuwento na nakita raw nila si Jesus, buhay, naglalakad at nagpapakita sa ilan sa kanyang mga tagasunod. Tahimik lang si Longinus habang nakikinig, pero bawat salita ay tumatama sa puso niyang parang may muling nabubuhay sa loob. Alam niya, hindi ito kasinungalingan. May tinig sa loob niya ang nagsasabing hindi doon nagtapos ang lahat. Habang ang buong lungsod ay bumabalik sa normal, si Longinus naman ay hindi makabalik sa dati. Ang isip niya ay nananatili sa Golgota, sa mga sinabi ni Jesus, sa paraan ng kanyang pagtingin, sa katahimikang hindi niya malilimutan. Ang puso niyang sanay sa dugo, sigaw at utos, paunti-unti nang nabubuksan. Hindi na siya ang dating sundalong walang inuurungan, para bang may malaking puwersang kumakatok sa kaluluwa niya. At nang marinig niya ang bulong-bulungan, buhay siya, nakita siya ng ilan. Hindi siya nagulat, hindi siya nagtanong, hindi rin siya nagduda. Ang pumasok lang sa isip niya ay isang payapang katiyakan. Totoo, tinalo ni Jesus ang kamatayan. Sa unang pagkakataon, naunawaan ni Longinus ang totoong ibig sabihin ng pananampalataya. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang bigat ng krus, hindi lang bilang instrumento ng parusa, kundi bilang simbolo ng kapatawaran at matinding pag-ibig. Sa unang pagkakataon, naintindihan niya kung ano ang ibig sabihin ng pagtubos, kaya't gumawa siya ng desisyon na hindi na niya mababawi. Tinanggal niya ang baluti, isinuko ang espada, at tinalikuran ng Roma nang hindi lumilingon. Doon nagsimula ang bago niyang buhay. Sumama siya sa mga alagad. Hinanap niya ang mga taong personal na nakasama ni Jesus, nakinig, nagtanong, natuto. At habang lumalalim ang kanyang pagkaunawa, lalo niyang nararanasan ng kapatawarang minsan niyang hindi maintindihan. At habang dumarami ang unang mga mananampalataya, kumalat ang pangalan niya, Longinus. Ang Romanong senturyon na minsang nag-utos ng kamatayan, ngayon ay naglalakad ng walang sandalyas, daladala ang apoy ng mabuting balita. Ipinangangaral ang hari na minsan niyang tinulungan ipako. Sa loob ng maraming taon, naglakbay siya sa mga rehiyon ng Cappadocia at Caesarea, mga lugar sa modernong Turkey, upang ipahayag ang pangalan ni Jesus. Sa bawat pagtitipon, inuulit niya ang parehong patotoo. Nakita ko siyang mamatay, ngunit sa kamatayan niya, natagpuan ko ang buhay. At sa bawat salitang iyon, nanginginig ang mga nakikinig, sapagat ang kanyang patotoo ay hindi kwento, kundi sugat na gumaling. Hindi siya nangaral base sa sabi-sabi, hindi siya umaasa sa kwento ng iba. Nandoon siya mismo, nakita niya ang lahat. At dahil dito, bawat salita niya ay tumatago sa puso ng mga nakikinig. Ang kamay na dati may hawak na espada, ngayon ang taas ay para ipahayag ang mabuting balita. Doon nangaral si Longinus at marami ang naniwala, hindi lang dahil magaling siyang magsalita, kundi dahil siya ang senturyon na nakatayo sa paanan ng krus. Siya mismo ang saksi sa pinakamahalagang sandali sa kasaysayan. Pero ang Roma, hindi nito kinukonsinti ang sinumang tumatalikod sa kapangyarihan nito. At hindi nagtagal dumating ang pag-uusig. Inaresto si Longinus, ininteroga, binugbog, tinakot na papatayin. Binigyan siya ng alok na kalayaan kapalit ng isang bagay. Itakwil si Kristo. Ngunit taglay ang kapayapaan ng isang taong nakatagpo ng katotohanan, tumanggi siya nang walang pag-aalinlangan. Doon ipinataw ang hatol. Ang parehong imperyong nagturo sa kanya kung paano maging sundalo, ngayon ay papatay sa kanya bilang taksil. Dinala nila siya sa labas ng syudad. Sa tuktok ng isang malungkot na burol doon siya pinugutan. Namatay si Longinus bilang isang martir, hindi sa takot kundi may mga matang nakatingala. Ginagaya ang huling sandaling nakita niya kay Jesus sa krus. Father, into your hands I commit my spirit. Inilibing ang kanyang katawan sa rehiyon ng Cappadocia. At hindi nagtagal, nagsimula ang mga lokal na Kristiyano na parangalan siya bilang santo. May mga nagsabing may kagalingang nagaganap sa kanyang libingan. Kumalat ang kanyang pangalan, hindi bilang isang berdugo, kundi bilang saksi, mananampalataya at martir. At habang tumatakbo ang mga siglo, kinilala siya ng simbahan bilang San Longinus. Ang nakakita, ang naniwala, ang nag-alay ng buhay para sa kanya, na unang nag-alay ng buhay para sa kanya. Pero hindi siya nag-iisa. May kailangan ka pang makilala. Peter, John, James, Andrew, Philip, Thomas, Bartholomew, Matthew, Simon, Thaddeus at James.
Mula sa makikipot na kalsada ng Jerusalem hanggang sa malalayong bahagi ng mundo, dinala ng 12 lalaking ito ang mensaheng kayang hamunin ng mga hari, magpabagsak ng mga templo at hatiin ang kasaysayan sa dalawa. Wala silang hukbo, wala silang sandata, wala silang koneksyon sa politika. Ang meron lang sila ay pananampalataya sa nakita nila at ang patotoo ng sarili nilang buhay. At kung gusto mong malaman kung paano nila tinalo ang pinakamakapangyarihang imperyo sa mundo, hindi sa dahas kundi sa pananalig, panoorin mo ang video na lalabas sa screen, The Apostles. Dito mo makikita ang tunay na simula, kung paanong 12 ordinaryong lalaki ang nagdala ng mensahe na umabot hanggang sa atin at nagbago sa buong mundo.